Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Hub, Kapitulo 31, talatang 11. Ito po ang sinasabi: ang pagigiapid ay karumaldumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Sa daigdig ngayon, naging karaniwan na ang sexual na immoralidad, ang pakikipagtalik sa labas ng kasal ay madalas na ipinagdiriwang at hinihikayat pa nga. Bilang mga Kristiyano, mahalagang maunawaan kung ano ang Biblia sabi tungkol sa pakikiapid at upang mamuhay ng isang buhay na sexual na kadalisayan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay niyo sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito upang patuloy kaming lumapit sa iyo, sumamba sa iyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Aming nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa mga pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga pastor na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, upang makapagpatuloy sila sa kanilang mga gawain sa paglilingkod sa ubasan ng iyong iglesia dito sa lupa, Panginoon. Aming inilalapit ang aming mga kababayan na mga driver, naghahanap buhay sa lansangan, na sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa inyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatanim, mga magsasakang nagtatanim ng mga palay, gulay at iba pa, na sila ingatan mo at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Dahil sila, O Diyos, ang nagpuproduce ng mga pagkain sa aming bansa. Naway ang bansang Pilipinas, O Lord, ay pagpapalain mo upang ang bansang Pilipinas ay siya nang magpo-provide ng mga pagkain. Lord, bigyan mo ng karunungan ang aming mga leaders, mula sa aming presidente hanggang sa kanyang mga kabinete, Panginoon, upang masawata ang mga aktibidades na nagpapahirap sa mga tao
sa mga kababayan naming Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa iyo namin ito inilalapit, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay at maitustos sa kanilang buong pamilya at sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw dito sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang pakikiapid ay sexual na aktibidades sa labas ng kasal at ito'y itinuturing na kasalanan laban sa Diyos. Malinaw na sinasabi sa Biblia na ang pakikipagtalik ay isang regalo mula sa Diyos na dapat tamasahin sa loob ng tipan ng kasal. No? Ito po isang regalo mula sa Diyos. Pero ito po ay, tamasahin natin sa loob ng tipan ng kasal. Dapat kasal tayong mga kapatid. Anumang bagay sa labas nito ay itinuturing na sexual na immoralidad na maaaring magkaroon ng mapangwasak na pisikal, emosyonal at espiritual na kahinaan o kahinatnan. Bilang mga Kristiyano, dapat nating hangarin na maunawaan ang biblikal na kahulugan ng pakikiapid. Ang pananaw ng Biblia sa pakikiapid at ang plano ng Diyos para sa sexual na kadalisayan. Sa post na ito, mga kapatid, ating susuriin o tutuklasin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikiapid. Suriin natin ang kahulugan ng Biblia sa pakikiapid. Ang pananaw ng Biblia sa pakikiapid at mga halimbawa ng pakikiapid sa Biblia. Bukod pa rito, titingnan natin ang mga kahinatnan ng pakikiapid at ang plano ng Diyos para sa kalinisang sexual. Ikaw man ay walang asawa o may asawa, mahalagang maunawaan ang mga turo ng Biblia tungkol sa pakikiapid at humingi ng tulong sa Diyos sa pamuhay na may kalinisang sexual. Kaya mga kapatid, ayon sa ating talatang binasa sa Hub, sa Hub, Kapitulo 31, talatang 11, ang pakikiapid ay karumaldumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol ng Diyos na kamatayan. Kapatid, lumapit tayo sa Diyos kung isa man tayo sa nagkaroon ng ganitong kasalanan upang tayo ay kanyang patawarin. Dahil ang isang kasalanan na naroon sa tipan ng kasal at lumihis ikaw ng landas, ito po ay karumal-dumal na kasalanan. Dahil ang kasal ay isang tipan na pinag-ugnay ng Diyos ang babae at lalaki. At ito ay isang tipan na dalisay sa harap ng Diyos. Kaya kapatid, lumapit tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang tayo'y kanyang patatawarin. Sabi ng Kapanginoon, lumapit kayo sa akin
at ako'y iyo at kayo ang aking patatawarin. Anumang kasalanan na iyong nagawa, gagawin ko itong malinis sa harap ng ating Amang nasa langit. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa araw na ito na kami ay patuloy na sumamba sa inyo, magpuri sa inyo upang aming buhay ay makasentro sa iyong harapan. Inaalay namin, Panginoon, ang buong araw na ito sa aming pamilya, sa aming paglilingkod sa iglesia. Gabayan at patubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.